Katatanggap ko lamang po ng isang tawag galing po sa isang pinagkakatiwalaang source. At ako po ay nakumpel na gumawa ng video ito para ibahagi ko sa inyo ang impormasyon na sa tingin ko ay makapagdudulot sa atin ng karagdagang idea kung bakit nagpalit agad ng logo o kung bakit nagpalit ng logo ang BSP na tila ang hugis ay hindi agila, kundi ay isang phoenix. Nabanggit ko po doon sa ating unang talakayan na ang phoenix ay isa pong ibon na namamatay. Pinapatay niya yung sarili niya. Pero nabubuhay na magmuli. Ang ibong ito, ang phoenix, ay simbolo ng resurreksyon. Para ba si Kristo nabuhay na magmuli? Ayon sa caller kong ito, sabi niya, sumasang-ayon ako sa iyo, Ka-Anton, sa iyong analysis na ang ibon na yan ay hindi lamang nagsisimbolo ng panibagong financial system na tulad ng tayo ay babalik na sa gold backup system o tayo ay papunta na sa quantum financial system, kundi ang aking analysis yan, bati na rin daw sa kanyang napulot na impormasyon, ang dormant account, napakalaki, humongous dormant account, ay nagising na. Yan ang ating tatalakayin sa maiksing video na ito sa akin pong pagbabalik. So, yan po ang ating laman ng mga tatalakayin natin sa gabing ito. Maiksi lamang po ito. Kaya po dun sa mga bago pa lamang na nakapapanood, ako po si Ka-Anton Israel, ang inyong pong tagapaghatid balita at opinyon hinggil sa usapin at katanungang magkakaroon kaya ng wealth distribution dito sa bansa. Kung kayo po ay interesado sa ganitong usapin, mangyari mag-subscribe at manatiling mag-subscribe para po kayo makatanggap ng update tulad na lamang nito. Atin na puntakuan. Ako po'y nakatanggap ng napakahalagang tawag galing po sa isang taong aking ginagalang na nagto-contribute din po ng mga impormasyon hinggil po sa usaping wealth of the nation, hinggil sa usaping malaking deposito na pera. Ayon sa kanya, sumasang-ayon siya na ang simbolo ng bagong BSP logo ay hudyat ng pagkabangon ng isang dormant account, na sinimbuluhan nga po nitong, na kinatayuan po nitong Phoenix Bird. At sinasabi niya na yan ay nagpakahulugan lamang yan ay yung isang napakalaking dormant account ay nagpakita na ng buhay, nagpakita na ng pagkagising. Itong dormant account nito ay napakalaking halaga na malatagal na pong ginagamit ng mga bangko, ginagamit ng central bank para tubusin, tulungan ang mga commercial banks, universal banks dito sa Pilipinas na makaalpas dun sa kanilang daily obligations or sa kanilang mga pautang kapag sila kinakapos, tatakbo sa central bank at ang dormant account na yan ang kanila pong ginagamit. Malaki po ang magiging dagok nito kapag hindi ho nila ito na isole, kapag dinemand o hiningi na mismo ng depositor, ng nagmamay-ari na yan, ang pera na nakalagak sa central bank o sa bangko na yan, sa mga bangko na yan, hindi lang nangangahulugan sa central bank, kundi bakit sa mga nagkalat na commercial banks. Kapag ito ay sinabi na ng may-ari na withdrawing ko, talagang mayayanig sila. Dahil ang pagbabangko, alam naman po natin, yan ay gumagamit ng taktikang other people's money. Ang kanilang pautang, hindi naman ho nila pera yan, ay pera po ng mga depositor.
Kaya itong napakalaking pera na 'to na inakala ng mga bangkero ay iba nga kinamatayan na ng mga bangkero 'to, nakalutang lang diyan, nakikita nila lumalaki, lumalago, pero hindi nila kilala kung sino nagmamay-ari. Suddenly, eto na, nagparamdam na ang may-ari kaya nagkakandara pa sila ngayon kung papaano nila ito haharapin. Bagamat ang mga bangko po dito sa atin ay mga dalubhasa na yan. No? Meron na po silang approach, meron na rin po silang mga contingency plan o mga approaches kapag dumadating ang ganitong uri ng dagok. Pero ito'y bago dahil dekada pong natulog. Ilang dekada po ang binilang ng natutulog na account na yan. Gaya na lamang ho nitong ating napag-usapan na nung nakaraan, yung PCD nominee, no? Napakalaki ng kanilang share sa mga kilalang kumpanya sa Pilipinas. Dito na lamang sa Robinsons Land Corporation, PCD nominee. Ang balita natin ay hindi po yan nagpapakita. Nakalagak lang ho yung nilang investment pero hindi ho nagpapakita. Ganyan din po sa RCBC, sa San Miguel, sa SM Investments Corporation, top 100 stockholders po, ang PCD nominee, 348 million o 388 million ang issued shares doon sa kanilang non-Filipino group at PCD nominee corporation at Filipino group. At ganun din po sa ownership nitong pag-aari ng Robinson Savings Bank at sa San Miguel Corporation. Ganun din sa Ayala Corporation. So, ito ba kaya ay accurate? Hindi ko po masabi. Hindi ko po sinisigurado na ang impormasyong ito ay accurate. Ito ay opinion lamang din po nung nagbalita sa akin na balagay ko ay meron din naman pong bearing. Meron din pong significance dito sa ating pinag-uusapan ngayong mainit tungkol po dyan sa BSP logo. So, sa ganang yan, natin pong tinatapos ang video na ito at inuulit ko po, meron pong tumawag sa akin, isa po sa mga ginagalang ko sa mga usaping Wealth of the Nation, sa Marcos Wealth. Sinabi niya sa akin, ang simbolo ng BSP logo na yan ay makabuluhan dahil ang isang dormant account na matagal nang ginagamit ng mga bangko, meron humigit kumulang 40 anyos. All of a sudden, inakala nilang patay na at wala nang kukuha o wala nang kukubra o maniningil sa kanila o yung bang tutubos doon sa pera na yan, all of a sudden, nagparamdam. Kaya ngayon, malamang ay minumulto na sila. Ito ang inyong lingkod, Anton Israel, hanggang sa muli nating pagtatanghal, hanggang sa muli nating paghahatid balita, dito lamang po sa aking channel, sa Anton Israel. Maraming salamat po.